Ayan, thank you Miss Cherry Blossom sa inyong tanong. Sabi niya, Doc, posible din po ba magka-rabies, pag yung kinagatan ng cat ay inulam pa din, winash naman po at niluto. Okay, yung laway ng pusa, maaari pong may rabies yan. Pero kung yung pusa naman po ay alaga nyo sa bahay, may turok naman siya ng anti-rabies, hindi naman siya nakakagala sa labas, ay malamang sa hindi, no, mga 90-99% ay wala namang rabies yan. Pero kung sakali no na there's a small chance na may rabies yung pusa ninyo, tapos kinagatan yung ulam, kung may rabies yung yung laway ng pusa, ay magkakaroon ng rabies na yung ulam, of course. Pero winash naman daw at niluto. Yung rabies virus, madaling mamatayan kapag ka niluluto ang pagkain. Okay, so yung rabies, hindi yan parang worms. Kasi may mga, alam niyo, may mga kwento dati na sinabi nila yung aso daw, no, yung mga nagluluto ng aso kapag nilagay daw somewhere, no, pinapausukan yung karne ng aso or niluluto yung karne ng aso, may mga gumagapang-gapang daw, yun daw yung rabies. Hindi po totoo yun. Ang rabies, hindi niyo makikita yan sa mikroskopo nyo lang makikita yung rabies. O electron microscope, yung simple microscope, hindi pa nga yan makakita ng virus na rabies. Virus yan. Sobrang liit yan. Hindi yan parang bulate. Hindi rin yan yung nasisip-sip ng mga albularyo at mga kung anong mga spiritista dyan na hihigupin daw yung rabies, tapos makikita daw, nasa dugo daw. Hindi makikita ang rabies. Ano yan? Mga maliliit yan ng mga viruses yan. Nakita nyo na ba ang COVID? O kung hindi nyo nakita ang COVID, hindi nyo nakita ang rabies. Okay, so naluluto naman yon, yung rabies, namamatay po yan sa init. Kaya nga, madali naman siyang, kahit naman pag nakalabas sa host, no, kahit yung sunlight, yung init, yung exposure sa elements, namamatay naman po ang rabies. Hindi kagaya ng ibang mga virus na nagper-persist, kagaya ng parvovirus, ilang buwan na, nandyan pa. Pero, syempre, sobrang nakakatakot ang rabies dahil 200 to 300 human beings sa Pilipinas ang namamatay dahil sa rabies. Yearly, taon-taon yan. Consistent tayo since 1990s at malaking problema nga ito. So, ang mga pusa po, hindi din siya masyadong problema sa rabies. According sa World Health Organization nga, 99% ng transmission sa tao ng virus ng rabies ay galing sa mga dogs. Okay, merong ilan-ilan ng mga pusa pero mas malala ang cases sa dogs na pag-transmit sa mga tao. Alright, so yun po, I hope Miss Cherry, no, hindi bumula ang bibig nyo hindi naman siguro. Malabo naman po mangyari na yon sa inyo siguro dahil sa niluto nyo naman yung pagkain. Pero kung sabi nga ng mga tiga food science sa UPLB, when in doubt, throw it out. No, kung hindi naman talaga kailangan kainin yung kung meron kung meron pa kayo ibang pagkain, itapon niyo na lang kapag nilawayan na ng pusa ninyo or ng aso ninyo or ng daga or what. Itapon niyo na po yung food na yan. Unless talagang ang payat-payat niyo na, wala na kayong fat reserves, wala na kayong choice kundi yan nakakainin niyo. Kainin niyo na rin, lutuin niyo lang. Pero kung may choice naman kayo at hindi naman kayo mamatay sa gutom pa, itapon nyo na lang po. Ibigay nyo na lang ng buo dun sa pusa ninyo yung pagkain. Alright, thank you po. Mabuhay kayo sana po ay, hindi naman dahil sa magkaka-rabies kayo, basta mabuhay lang kayong lahat.